Magandang oras mga kababayan, mga ka-Good News Daily TV. Meron tayong bigyan ng reaksyon ngayon. Ito yung video na pinalabas ni Sa Iyong Araw channel, napakagaling na vlogger para sa political issue. At dito kanyang pinakita na itong sikat na mamahayag na isang Iglesia ni Cristo at isa ring diehard na panatiko ni Digong dati, isang DDS na newscaster ito, kilala nyo ito. Walang iba kundi si Katunyeng. Ay merong sinasabi si Katunyeng tungkol sa itong napipintong impeachment case ni VP Sara ngayong susunod na linggo. Okay, para sa karagdagang detalye ng balitang ito, narito ang ating ka-vlogger na Sa Iyong Araw. Nga malaking issue kasi kung may permit na in-apply, makakapagbasta tayo. Kaya kami nabigla, walang permit na in-applyan to. Kaya apparently, illegal yung kanilang assembly. Ang ikinakaso kay Senator Marcoleta ay plunder na isang non-bailable crime. Kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matutuloy yan. Katunying, bumaliktad na. Nagsalita na laban kay VP Sara. Mga DDS nagulat sa pasabong ni Katunying, peking pangalan daw ang tumanggap ng pera. Sino pa po ang gigil na gigil kay VP Sara Duterte? Siyempre, yung po mga... Katunying, bumaliktad na ba? DDS nagulat sa kanyang pasabog laban kay VP Sara. Kilala natin si Katunying bilang nagsusuporta sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero nang mapanood natin ito, nagulat din ako at malinaw ang sinabi ni Katunying. Atin siya pakinggan, mga kaibigan. Oo, kahit laban natin si VP Sara. Pero ibig sabihin pa, pag may nakikita tayong mali, okay na sa atin yun. Hindi pwede yun. Confidential fund ni VP Sara. Ayon kay Katunying, huwag kayong maging bulag na tagahanga. Hindi porket DDS ka o mahal mo si Inday Sara, dapat pikit mata kang sumusuporta. Halimbawa, may nakita tayong mali kay Pangulong Bongbong Marcos. Magsasawalang kibo ba tayo? Magsasawalang. Katulad dito kay VP Sara, mga kababayan. Ito, narinig nyo na rin po ito. Sabi niya, 406 na mula sa confidential fund ng Office of the Vice President. May pangalan pang Fiona at Mary Grace Piatos. At ang tanong, bakit may acknowledgement receipt kung peke ito? Sabi niya, ang resibo ay katibayan daw na totoong tinanggap ang pera. Ang tanong, kung peke ito, bakit may resibo? 406 names na nag-acknowledge na tumanggap ng pera. Puro mga non-existent. Nanggigilding si Katunying. Ano ito? Pati ba naman si Padre Damaso at Sisa ay tumanggap ng confidential fund? Kung ganoon, bakit may acknowledgement receipt? Dito pa lang kita mo na naglalakas loob ng magsalita si Katunying. Sasabihin nyo, confidential yan baka naman talaga itinago sa pangalang iba. Ba't pa kayo nag-submit ng acknowledgement receipt kung lokohan lang pala yun? Dapat hindi na ni-require yung acknowledgement receipt. Ang matindi, sabi niya, kahit pal mo si VP Sara, hindi ibig sabihin ay tama ang mali. Hindi raw porket idol mo ang isang politiko, ipalalampasin mo na ang maling ginagawa. Halimbawa, yung issue ng sheriff sa Davao, pinatalsik daw noon ni VP Sara na tumupad lamang ng isang kautusan ng Supreme Court na paalisin ang mga squatter. Trabaho lang naman talaga ng sheriff iyon. Oo, kahit laban natin si VP Sara. Pero ibig sabihin pa, pag may nakikita tayong mali, okay na sa atin yun. Hindi pwede yun. Okay, yun nga ang dapat gawin mga kababayan, mga DDS dyan. Ako ay dating panatiko ni Digong nung bagong upo pa lang si Digong. Pero nang masilip ko yung, lalo na yung issue ng tukhang, ay nagbago ang pagtingin ko dito sa kay Digong na ito. At of course, sabihin natin bumaliktad din ako dahil nga kahit idol natin si Digong, idol niyo si VP Sara, at kung nagagawa ng pagkakamali, ipagpatuloy niyo pa ba ang pag-idol sa kanya? Well, kung ipagpatuloy niyo, so meron kayong problema sa judgment. Kaya ito, mga kababayan, kahit na si Tunying ay matalino to si Tunying ay bumaliktad
dahil nga meron siyang nakikitang hindi tama. Mantakin niyo ba naman na 406 ka yung resibo? Lahat doon ay mga gawa-gawa lang na pangalan, wala sa birth certificate ng NSO. Hindi nakikita ang mga pangalan na yun, kaya gawa-gawa lang. Meron bang pangalan na na Oishi, 'di ba? Mga chichirya yun eh. Merong tempura, piatos. Meron ding batch ng gulay, mga santol, mangga. Ano-ano pa. Merong mga batch ng dudong na pangalan, dudong bangag, dudong yupi, dudong iwi. Ang dami-dami. Kaya diyan natin nalalaman na gawa-gawa lang. 125 million pesos naglaho lang sa 11 days. 11 days lang ginastos ang pera na yon, o baka nilagay sa bangko, hindi natin alam kung saan ba talaga napunta yun. Pera ng bayan yon. Kaya yun lang naman ang gusto ng gobyerno, na ipakita ni Sara Duterte kung paano niya ginastos ang lahat ng 125 million in just 11 days. Pero ayaw talaga i-explain eh. Ayaw humarap sa sa Kongreso at Senado noon. Kaya ngayon napunta sa impeachment case, mga kababayan. Pero kung walang kasalanan si BP Sara diyan, ay siyempre mawalang sala siya at malinis yung kanyang pangalan. Pero kung meron, yun yung hindi maganda para sa kanya, dahil matanggal nga siya sa pagka-vice president at hindi na siya makakatakbo pa ng anumang opisina o anumang posisyon sa susunod na eleksyon. Okay, balik tayo dito sa iyong araw para sa final video clip. Tado man unta ma'am, nya na may order ang sirip na i-continue. Sa sirip. Di po kita proteksyon na lang namong. Sorry, sir. Tanong pa ni Katunying, tama ba yun? Sabi pa niya, kung nakita mo na pinapahiya at sinasaktan ng idolo mo ang iba, okay lang ba yun dahil mahal mo siya? Hindi pwedeng ganoon. Bakit big deal ito? Sabi ni Katunying, malinaw. Ang mali ay mali, ang tama ay tama. Hindi porket mahal mo, hindi mo na siya kakantahan. Sa madaling salita, lumalaban na si Katunying sa blind loyalty. So what I'm saying here is, may mali talaga, may problema talaga sa pera ng bayan. Pag nakita na natin mali yun, at umokay pa rin tayo, at nakita na natin, hindi, mali yun, pero okay yan. Kasi love ko yan may problema na po tayo, mga kababayan. Kaya kung DDS ka, tanungin mo ang sarili mo, okay lang ba sa'yo ang 406 na peking pangalan? Tama bang bastusin ang sheriff? At kung nakita mo may pananakit, mananahimik ka ba? Hindi ito biro mga kaibigan, 125 milyong piso in 11 days. Dagdag pa ng tagapagsalita, kung nakita mong may 125 milyong piso sa loob lamang ng 10 araw, magtatanong ka rin talaga. Ito raw ang problema sa bansa. Kapag nasanay tayong ang mali ay tinatanggap basta galing sa iniidolo, hindi na tayo marunong tumutol. At ito ang pasabog ni Katunying. At hudyat na ng pagkagising. Kaya mga kababayan, ang tanong, bumaliktad na ba talaga si Katunying? O baka naman nagising lang siya sa katotohanan? DDS ka man o hindi, ang mahalaga, tumingin tayo sa ebidensya. Huwag magbulag-bulagan at huwag matakot magsabi ng totoo. Dahil si Katunying mismo ang nagsabi, hindi lahat ng pagmamahal ay bulag. Batay sa isyu ni Katunying at VP Sara, ating tingnan ang pananaw bilang Kristiyano. Oo nga mga kababayan, no? Merong kasabihang the love is blind, bulag ang pag-ibig. Kaya kung mahal natin si BP Sara o si Digong, ay talagang mabubulag tayo dahil mahal eh. Kaya nga lang ay iba ang nangyayari sa politika natin ngayon. Imbis na united, nagkawatak-watak na. Ang dating magkaibigan, unit team ay ngayon ay magkalaban. Bakit ba ganun? At grabe ang nakawan sa gobyerno. Hindi lang sa kaliwa, sa kanan, sa harap, sa likod. Grabe. Kaya ngayong impeachment na ito ay malalaman natin kung sino ang nagsasabi ng totoo, sino ang nangulimbat ng kaban ng bayan,
At lalo na itong mga susunod na mga kaso ng flood control scam. Diyan natin makikita kung sino talaga ang mga nagnanakaw. Alright, paki-comment na lang sa ating comment section mga kababayan. Anong masasabi niyo dito sa mga sinasabi ni Katunying tungkol kay VP Sara? Talaga bang bumaliktad na si Katunying? Paki-comment na lang sa ating comment section. Ako'y magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat at sa mga nag-subscribe. Malaking tulong. Hanggang sa muli.